Ano nga bang design ng bubong ang pinaka-typhoon resistant or matibay laban sa malakas na hangin at ulan, especially kung may bagyo? Halika, ating pag-usapan. Isa na namang video for new learnings. Hi, Kuya Architect here. Para sa mga bago pa lang dito, ang channel natin ito ay puno ng videos all about house design and construction. At kasama na rin dito ang mga videos all about safety design tips for our houses at ating mga structure laban sa mga natural calamities gaya ng earthquake at ang pagbagyo. So kung gusto mo ng guide sa inyong itatayong dream house, well, ano pang hinihintay mo? Check our videos at syempre mag-subscribe para updated ka sa ating mga new contents. So sa ating video ngayon, pag-uusapan natin ang iba't ibang roofing design tulad ng valley roof, cliff roof, gable roof, ang shed type at ang skillion type na roofing. At pag-uusapan natin ang kanilang mga advantages at mga kahinaan nito in terms pagdating sa bagyo. Ano bang design ang mas tatagal? Ano bang design na hindi ligtas sa lakas ng puwersa ng pagbagyo? Halika, pag-usapan na natin. Most typhoon-resistant house roofing design. But before tayo pumunta sa ating main topic, ay meron na tayong nagawang video all about different roofing materials naman. Nandito ang kanilang mga pros at cons at mga details kung paano sila ini-install. So ano nga ba ang pinakamatibay at pinakasulit na roofing materials na pwede natin gamitin para sa ating mga bahay? You can watch this video later pagkatapos mong panoorin ng video ito. Links will be on the description and the comments below. Now back to the roofing designs at ang kanilang tibay pagdating sa bagyo. Una, ang valley or butterfly roof. Ang bubong na ito ay may dalawang roof plane na nakaslope inward at merong iisang gutter line sa gitna. In terms of wind movement, sinasabi na ang design na ito ang pinaka-aerodynamic kasi siya ay naka-V-shape gaya ng isang eroplano. Mas smooth ang air movement dito at less ang build-up ng pressure sa ilalim nito. But hindi hangin ang magdadala ng damage sa type ng design na roof na ito, kundi ang tubig ulan na dala ng bagyo. So again, ang isang butterfly roof or valley roof ay meron lamang iisang gutter na nasa gitna ng ating structure. At ito'y magre-receive ng mga water runoff both sa dalawang plane ng ating roofing. Dalawang roof plane, iisang gutter. Kung malakas talaga ang ulan dahil nga mayroong bagyo, ay may tendency hindi ito kayanin ng nag-iisang gutter sa gitna. Lalo na kung yung mga hangin ay magdadala ng iba't ibang debris gaya ng mga dahon or sanga or iba pa na maaaring makabara sa ating mga gutter drain or sa ating downspout. Pag nagbara at nag-overflow yung tubig sa gitna ng gutter, maaaring mag-collapse ang gutter line natin at babagsak yung tubig sa loob ng ating bahay. So, in general, magiging prone ito sa inside flooding. So, again, in general, ang isang valley or butterfly roof ay masasabi nating pinaka-aerodynamic but very prone sa damage dala ng ulan pag mayroong bagyo. Next design ng roof, ang shed type. Ito ang common na tinatawag nating uno agwas or iisa lang din ang gutter line. But unlike the valley or butterfly roof, ang isang shed roof ay nagsuslope outward at nandoon din ang kanyang gutter line. In terms of wind resistance, smoother din ang movement ng air dito. But prone ito sa wind uplift kasi medyo nakayuko yung mga bottom side nito. Well, dito sa Pilipinas, hindi naman yung mismong shape niya ang mostly dahilan kung bakit madaling matuklap ang mga bubong na ito. Karamihan kasi sa gumagamit ng ganitong roofing ay nagtitipid sa materyales. Gumagamit na lang sila ng mga metal tubes for roof framing instead na gumamit ng mga roof trusses with angular bars na mas matibay. Mas manipis kasi at mas mahina yung kapit ng mga purlins kung ang ginamit lang ay mga tubular na mga supports. Compare kung gagamitin yung mas makakapal mga angular bars sa paggawa ng mga roof trusses. So in general, nagkakatalo talaga sa materyales at pagkaka-install ng mga shed roof kung gaano ito katibay pag may bagyo. Dahil nga prone ito sa uplift ng hangin, dapat mas secure ang pagkaka-install ng mga framings ng ating mga bubong at mas makakapal ang ating mga roofing sheets na gagamitin dito. Now, how about sa ulan? Well, kung hindi naman kalakihan yung inyong bahay,
okay na yung paggamit ng shed roof. Pero kung malaki yung area na lalagyan ng bubong, ay medyo hindi ito ideal. Dahil limited lang yung gutter niya in one side. Again, uno agwas. Pag malakas yung ulan, especially kung may bagyo, kung malaki yung area at saka naka-shed lang yung roofing ninyo, baka magka-overflow ang yung gutter, hindi niya kayanin yung volume ng ulan dahil nga iisa lang yung kanyang gutter line sa kalakihan ng buong roofing plane. So kung gusto mo talaga ng shed type na roof sa yung bahay pero medyo kalakihan yung area, gumamit ka ng mga long span na mga roofing sheet at siguraduhing lakihan yung iyong gutter line at damihan yung mga drain or downspout para maging mas efficient yung draining ng tubig, especially kung merong bagyo. So yun yung shed type pagdating sa typhoon. Next roof design, ang skillion roofing. Yung parang double shed. May iba tinatawag itong Yolanda roofing. Hindi ko lang alam kung bakit. Anyway, ito yung roof design kung saan merong dalawang roof plane na nagsuslope in two opposite direction. Yung isang roof plane ay mas mataas ang elevation kaysa isa. At ito'y may kanya-kanyang gutters in both sides. So, unlike the shed type, ang isang skillion roofing ay may dalawang direction ng water runoff patungo sa kanyang gutter line. Making it less prone sa overflow ng mga gutters kasi nga again, nahahati niya yung plane ng roof sa dalawang side na pag-drain ng mga water runoff, especially kung merong bagyo. In terms naman sa wind resistance, just like sa shed type, smoother din ang flow ng air dito. But very prone din ito sa uplift force ng hangin. At kung tinipid din yung materyales sa framing niya, mas madali rin itong tuklapin ng malakas na hangin. And mas ideal na gumamit ng mga heavier materials gaya ng mga angular bar compare sa tubular lang na mga framing sa ating mga roofing. Anyway, for more details on skillion roofing, gaya ng mga advantages at mga issues nito at ang mga installation details, ay maaari mong panoorin ang video ito. Again, ang links ay nasa description at comments below. Panoorin nyo pagkatapos nyong panoorin ang video ito. Now, next design, ang gable roofing. Ito ang tinatawag na dos aguas dahil merong dalawang roof plane meeting in a common ridge sa itaas. At syempre may dalawang gutters in both opposite side, kaya dos aguas. Well, among the design na nabanggit natin, ang gable roof ang pinaka-prone or subjected sa structural stress kung merong malakas na hangin. Dahil yun sa kanyang exposed triangular overhangs. Ito kasi na-generate yung malakas na pressure at uplift kasi nga naka-slope down ito. So dito na part nagsisimula yung roof damage, especially dito yung force na malakas para iangat yung bubong. So, paano ito maiiwasan? Well, one, wag mong i-orient yung exposed na triangular part ng isang gable roof sa direction ng hangin, which are the northeast and southwest na mga direction. At again, gaya ng mga shed roof at skillion roof, mas mainam kung gumamit ng mas matitibay na materyales. Dapat siguro i-reinforce natin yung part na yon ng ating mga gable roof. At mas better kung meron tayong parang isa na lang concrete na wall na mag-shield sa part na yon para hindi madaling tangayin ng hangin pag may malakas na bagyo. At in terms naman sa tubig ulan, well, advantage ng isang gable roof dito kasi nga meron siyang at least 2 na gutter line. At mas efficient na nito ang pagdidrain ng tubig at hindi na ito magiging sanhi ng water damage. So, yun yung gable roofing. And lastly, we have the hip roof or mas kilala bilang cuatro aguas. Ito yung roof na may at least 4 roof planes na sloping outward in all sides. At sa bawat sides nito ay merong gutter lines. And at least 4 kaya tinawag na cuatro aguas. Now, masasabi natin ito ang pinaka matibay na roof design in terms sa wind resistance kung pag-uusapan ang mismong shape niya. Unlike sa isang hip roof na merong triangular overhang na prone sa wind uplift, ang isang hip roof ay commonly merong mga flat na mga overhang
na mas nakaka-resist ng upward air pressure or upward force ng malakas na hangin. Preventing structural stress sa ating roofing tuwing may malakas na bagyo. Sasabi man nating less aerodynamics ito compare sa mga shed type at sa mga butterfly roofing, sasabi naman nating mas matibay ito in terms sa roof framing. At commonly gumagamit dito ng mga roof trusses na mas, again, matibay na structural frame for our roofing. To avoid wind damage, siguro mas less lang yung slope na gamitin natin kung gagamit tayo ng isang hip roof or yung ating gable roof. Actually, yung mismong shape ng isang hip roof ay yung less ng chance ng wind damage. Di-deflect niya yung hangin dahil nga in all sides ay nakaslope down naman yung kanyang roofing sheets. Again, structurally, mas maraming framing ang meron ang isang hip roof compare sa mga gable roof at shed roofs. So, ang kanyang shape, wind deflection, at ang kanyang less exposure sa uplift ang masasabi nating advantage ng isang hip roof sa ating wind resistance. At in terms naman sa water drainage, syempre mas advantage ang isang hip roof kasi nga meron siyang at least 4 na gutter line sa kanyang sides, making the drainage of water runoff kung mayroong malakas na ulan sa bagyo mas efficient at mas madali itong i-distribute sa mga drain at downspout papunta sa ating ground at maiiwasan ang overflow ng ating mga gutters. So yes, ang hip roof ang I think ang pinaka-ideal na roofing in terms naman sa typhoon resistance dito sa ating bansa. But again, nasa materyales at sa installation talaga rin nagmamatter ang tibay ng iyong bubong pagdating sa malakas na bagyo. Anyway, meron na tayong ginawang video all about parapet roofing naman. Ito yung type of roof design kung saan meron tayong linalagay or pinapalibutan natin ito ng concrete ledge ang ating mga bubong para magkaroon ng parang shield or panangga sa wind force kung merong malakas na hangin, especially kung merong bagyo. You can watch this video on parapet roofing. Links will be on the description and the comments below. Sana nadagdagan ninyong kaalaman all about roof design, especially kung merong bagyo. Kung merong katanungan or opinion regarding sa ating topic ngayon, please write it down sa ating comments below. At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, pwedeng mag-leave kayo ng like, share, at syempre kung hindi pa, please do subscribe. Muli, ito yung Kuya Architect. Deserve mo ang maayos, maganda, at ligtas na bahay.